Hindi nga lang ganun ka-visible, pero meron siyang nilabas na variegation. Ang ganda niya kasi yung bulaklak niya, ang ganda. So lavender na may halo siyang konting white. Binalik ko guys itong aking mga epicea dito sa dati nilang spot dito sa aking vertical wall. Ayan, so bali yung Malayan gem lang ang wala dyan. Ayan, so ito yung yellow, yung pink flamingo, itong pink ang bulaklak. And yun yung pinaghalo-halo ko doon na tatlong varieties. Ayan. So talagang ano ang gaganda nilang tignan. Ayan. Ito na lang muna sila kasi nga diba nilipat ko sila sa terrace nung laging umuulan. So ngayong pa-summer naman dito ulit sila sa kanilang dating spot kasi nga masusunog sila doon, masusunog ang mga dahon. So ayan, nilipat ko na naman sila dito. Ayan, so halo-halo na yan yung mga halaman dyan na nilagay ko. And even itong aking itong aking oxalis, inayos ko yan guys, nilipat ko na sa ibang ibang pot. Yan, so dati ay goma ang nito, ang pot niya. So naayos ko naman siya kasi gusto kong mag-stay pa rin tong halaman na to sa akin kasi nga ayan, paborito ko ang purple na kulay and maganda talaga to, etong si oxalis, diba? Etong kulay na to, variety na to. Ayan, so ayan, nilagay ko rin siya sa white pot para ayan, mailagay ko din siya dyan dahil nga ayan, puro white pot yung mga nandyan. And then yung mga lalagyanan ko naman ng mga epicea ay mga yan, mga green naman na hanging pot. And ayun, dun pa rin yung dalawang spider plant, pero yung tatlong malilit na pot ko dyan, namatay yung halaman niya yan. Puro mga enjoy yan yung nilagay ko dyan. Kaya lang tinuktok ng mga ibon guys. So hanggang namatay na. So ewan ko kung anong ilalagay ko ulit dyan. Tinutuktok naman. So pag-isipan ko pa kung anong ilalagay ko doon. Tatlo yan na pot na puro namatay na. Gawa nga ng ibon. Tinuktok nila hanggang namatay na yung mga enjoy dyan. And itong aking rubber tree naman na ito, ayan ang laki na nitong latest niyang dahon. So natutuwa naman ako. So makita nyo naman, cute pa rin yung pinaglagyan ko sa kanya kasi nga maliit pa rin naman siya. Kahit itong si Andrew, maliit pa rin. So maliit pa rin yung pot na pinaglagyan ko kasi maliit din siyang nabili ko. Yan, nabili ko siya ng 50 pesos noon. So ayan, meron ng nag-bloom ulit na flower nitong aking pink. Yan, meron pang isa dyan. So ganyan lang ang gawin sa mga epicea talaga pag ang ginagawa ko sa kanila talaga kapag pumapangit na sila, ayan, magre-replant lang ako ulit. Ganyan. So ito, ang dami na niyang runner, ang dami niyang runner dyan, and continuous pa rin ang mga bulaklak niya. Yan may mga buds pa rin na lumalabas sa kanya, madami pa, continuous pa rin kahit yung nandun sa taas. Ayun yan. Itong dalawang nilagay ko dito katabi ni yellow, pares na pink yan guys, pero tingnan nyo, magkaiba yung kulay ng dahon. Pero ito yung talagang niya, magandang dahon niya, kulay ng dahon niya. Ito lang, ewan ko kung bakit siya light.
Yan. Yung mga anak naman niya dito sa likod ay okay naman, oh. Okay naman ang color. Ewan ko ba. Same spot lang naman yung pinaglagyan ko sa taas, sa terrace. Umiba yung kanyang color. Ito ay si Brandtianum ay kailangan ko ng i-pole. Yan para makalaki yung mga ugat niya. Pansamantala dyan na lang muna habang wala pa akong nabiling pole para sa kanya. So ang ganda nila dyan ulit. Buhay na naman tong aking vertical wall dahil sa mga epicea na nakalagay dyan. Itong si Pink Flamingo ay talagang maganda to. Kasi sa dahon pa lang, ayan, syempre kakaiba, kulay pink. Tapos talagang dual ang kanyang flowers. So yung isa ay yellow orange pero wala pa, hindi pa siya nilabasan ngayon. So last year ko siya nakitaan ng yellow orange. So insert ko na lang dito yung color ng kanyang flower na yun, yung yellow orange. So inaantay ko pa yon na makalabas. So bali red pa lang yung lumabas sa kanya, o yan. So ito yung anak niya, o. Siya yung namulaklak. Itong mother, wala pa siyang bulaklak. Ayan. Naantay ko pa yung yellow orange. Yun yung mas magandang flower niya. And itong aking variety na to ng epicea, si Somi, ay talagang nakabero na siyang mamulaklak. So ngayong taon lang siya talaga namulaklak, guys. Ilang taon to sa akin na akala ko nga ay hindi na to mabubuhay sa akin kasi nga hindi siya makarami-rami talaga, na talagang sana ito dapat ito marami na sana akong na-propagate nito. Kaya nang siya talagang namamatay siya noon. Buti na lang ay nabuhay naman. So parang ngayong taon lang siya or simula last year, late last year, mga November ganyan, nagsimula siyang magkadahon ng ayan, marami-rami, nagka-runners. So hanggang ngayon naman, ngayong taon ay nakapagbigay na siya ng bulaklak. Ayan, so bali apat na ang naibigay niyang bulaklak sa akin. Yung isa ay nauna ng nailabas niya noon. So ito naman yung sabay-sabay, 3. So ito ay pinapalaki ko muna bago ko siya kunin dyan. So yung isa lang siguro ang ihiwalay ko dyan, or 2. Ito pa, may pa dito Ito yung mas mature dito sa baba. Ayan, so antayin ko lang na makamature siya, makalaki konti bago ko siya kunin dyan, magkaugat. Paugatin ko muna para mas madali siyang mabuhay once na mailipat ko siya sa sarili niyang pot. So ang ganda, golden yellow na ayan, may nag-orange dyan sa kanyang gitna. Konti lang naman yung kanyang orange, pero ang cute. Ayan. Sayang lang kasi talaga yung isa kong variety nito, yung violet sana ang flower nun. Sayang, namatay naman. Pineste yun, guys, kaya namatay, sayang. So hindi maiwasan din sa mga epicea natin yun, yung may dumidikit sa kanilang dahon, mga puti-puti, hanggang mamamatay na sila. And I'm happy na si Iron Cross ay nakapagbigay na siya ulit ng panibagong dahon sa akin, guys. Ayun, meron na siyang bagong dahon dyan. So sana pangalawa na to kaya lang yung isa noon, yung kabibili ko, hindi tumuloy. So sana naman ay tumuloy ito. So hindi ko hinahayaang matuyo yung lupa nito, guys. Parang mas gusto nga nila talaga yung ma-moist ang
soil mix nila. So yun naman yung ginagawa ko ngayon, lalo na nga at painit na yung panahon natin. Ayan, ayan o. So sana ay tumuloy yan, isang dahon na yan. Ito namang aking albo syngonium na naipol ko noong January. Ayan na, naka-unfurl na ito yung ano noon, hindi pa naka-unfurl. Yan, naka-unfurl na siya ngayon. And ayan, may kasunod naman na siya kaagad Ayan, so maganda rin yung kanyang variegation, may var din siya. So sana ay tuloy-tuloy lang yung variegation nito. Ayan, hanggang mapuno niya yung ano niya, pole niya. Ayan, dahil nga napakaganda rin nito si albo, na dati ay talagang nawala din yung variegation nito dati. Ayan. Itong si Crystal Hope ay mayroon agad kasunod itong bago niyang latest niyang dahon. Ayan meron agad. Ang bilis ding nasundan itong latest niya. Ang ganda niya talaga. Ang kapal nitong silver sa dahon niya. Ito ding aking clary, ayan, may bago siyang dahon dyan. So sana ay mas makalaki din to. So itong dalawang dahon niya medyo nag-yellow dito sa kanyang taas. So binawasan ko lang yan, kaya lang meron pa ulit. Ayan. So ito ay talagang kailangang moist din lagi yung kanyang soil. So ayan, kadidilig ko sa kanya last time, nung isang araw. Ito din kahapon kadidilig ko to kay Crystal Hope. Kasi nga ay medyo mainit na rin yung singaw. Ito rin si Gloriosum. Madaling manilaw yung kanyang dahon, guys. Pero ayan, hinahayaan ko lang siya dyan. Okay pa naman nanilaw lang. And then itong pinaka latest niya, nag-umpisa na ring mag yellow dito sa kanyang sa kanyang tip. Tinanggalan ko nga lang yan and ayan, meron naman siyang kasunod ulit na pa-unfurl dyan. Ayan. So talagang ito yung mga halaman na gusto nila talaga sa malamig, high humidity, ayan na lugar. Kasi nga sa sa place ng seller ko ay talagang high humidity sa kanya, dahil mataas yung sa kanya sa sa Santa Fe. So talagang magaganda yung mga halaman niya. And then pagdating sa akin, siguro 1 month ganyan, nagkakaproblema na, naninilaw ganyan, or malulusaw yung mga dahon. O parang ngayon mahangin, pero yung hangin niya ay may kasamang din, mainit yung singaw. Ayan, kahit ito diniligan ko siya ulit kanina para laging moist lang yung nila, yung soil nila, itong mga begonias. Nag-unfurl naman na itong bagong dahon nitong si Cookies and Cream na Daifen. Ayan, so talagang gustong gusto ko ito na variety ng Daifen Bacchia. Kaya ayan, bumili ako ulit ng panibago kasi yung dati ko nga dito ay namatay. Kaya bumili na naman ako ng bago. So 100 pesos ang bili ko sa kanya. Ito yung hindi pa to naka-unfurl nung binili ko. So ngayon ayan, naka-unfurl na. Ayan, ang ganda. Ang ganda talaga nitong bago niyang dahon. Ang sarap-sarap ng kanyang pangalan, Cookies and Cream. Ayan, so ito yung mga magaganda na variety ng Daifen. Ayan, isa siya sa gustong-gusto ko na variety na
ng Dyphane. And meron din akong ano dito, yung si reflector. Kaya lang si reflector guys, parang masensitive siya. Ayan o, ubos na yung kanyang mga ano, wala na yung mga iba niyang dahon, tinanggal ko na. And ito naninilaw na naman o. Pero ayan, may panibago ulit siya o. Parang masensitive. Parang ito din, si ano, maganda rin ang dahon nito eh. Si Lady Anne, ito yung parang merong ano dito o lining dito sa gilid, yung mga nagwa-white. Ayan, pero maliliit pa yung mga dahon niya. Ito mas maganda siyang tignan kapag malalaki yung mga dahon niya. Ito si Lady Anne. Parang masensitive din to. Ayan, hindi ko pa makuha talaga yung tamang pag-aalaga sa kanila. Kasi ngayon, oh, naninilaw. Madami siyang naninilaw. Meron naman akong tinanggal kahapon na ilang dahon na nanilaw. Ayan. Ito namang si Ataba. Ayan, palaki na yung mga dahon niya guys. Ito yung ano niya oh, yung pinaka latest na dahon niya. Ang laki na. So kung makikita nyo yung mga nauna niyang dahon dito, ayan oh, liliit. Ayan oh, maliliit. So nung ano, naipol ko na siya, ayan, palaki na ng palaki yung mga dahon. Ito nag-umpisa dito, yung size na yan. And then ito yung pangalawa, malaki na rin. And then itong pangatlo, ayan oh, mas malaki ulit. So siguro itong susunod, mas malaki na naman to. Ayan, may upcoming siyang isa dyan na naman. So hindi rin mahirap alagaan to na ano, na pillow. Ayan. So andyan sa likod yung kanyang beauty. So dito plain lang. Pero ayan, walang ka-problema sa kanya talaga. Itong clean knives naman na to ay namatay yung mga una niyang dahon guys nung time na nabili ko. So ito ay mga panibagong dahon na lang. So dalawa to, yung isa namatay na. Ito naman yung pangalawa niyang naibigay. So talagang high humidity lang talaga yung kailangan nito. Kasi dun naman sa seller ko talagang magaganda yung mga ano niya, mga halaman niya. And ayun nga, kapag pagdating na dito sa akin, dito sa Solano, nagkakaroon na ng problema. Ayan. So hindi ko siya hinahayaang nadadry. Kasi yun ang sabi ng seller ko, gustong gusto rin niya ng moist ang kanyang soil. Ayan. So sana naman ito ay hindi madali mamatay. And sana ay mas makalaki yung mga susunod na na mga idadahon niya. Sana hindi na siya magka-problema. So ang ganda nung kasi nito, nung matured form. So mag-insert na lang ako ng kanyang picture na matured form yung kanyang mga leaves. Ayan, so ito ay yung regular lang. So meron pang variegated na nito. Pero itong sa akin ay lang to, regular lang na clean knives. Maganda to, ang ganda kasi ng dahon. Kaya ayan, bumili na naman ako ng panibago. Nag-try na naman ako for the second time. So sana ngayon ay mag-try naman na siya sa akin. Share ko na rin tong kabibli kong guys, boogie. Ayan, na ang ganda niya kasi yung bulaklak niya, ang ganda. So lavender na may halo siyang konting white. So sabi ng seller ay tricolor daw ang ID nito na bougainvillea. So maliliit lang yung kanyang mga mga dahon. So sabi ko, bakit paano siya naging tricolor? Parang lang naman dalawang lang, may nagwa-white and yan lavender yung combination ng kanyang color. Pero yun naman daw ang kanyang ID. So ang ganda. So parang na, kasing taas na siya ng isang 1 liter na
Coke. Ayan. And ito ay 100 ang bigay sa akin ng seller. So ang ganda, kaya ako binili kasi ang ganda-ganda ng kulay ng flower niya. Ayan. At tutuwa naman ako dito sa bagong nilabas ni itong aking pink princess na mother plant. And so meron naman ako nakikita diyan na ano niya variegation. Hindi nga lang ganun ka-visible, pero meron siyang nilabas na variegation. Ayan, kahit itong kanyang sinundan, hindi nga lang ganun ka-visible. So ang gusto ko sana na ano niya, mailabas niya talaga ay yung ganito, ganito ba? Kaya lang ito naman hindi maganda yung dahon niya talaga, kung kailan naman nakapaglabas siya ng maganda ba, ay hindi naman maganda yung kinalabasan ng dahon niya, ayan. Ito yung mother plant ko, and yung baby niya ang naka-pole, yun yung mas malalaki ang mga dahon. Ito yung na-propagate ko noon na mas malalaki ang kanyang dahon. Kaya lang nga yung mga ano naman niya, mga variegation niya ay ganyan lang, Ito ewan ko kung mas okay itong magaan pearl na to. Ayan, so ilan lang yung may variegation dito, ayan, and then ito, yan. Ito ganito sana ang gusto ko, na variegation niya, yung talagang kitang kita ba yung pagka-pink. Ayan, ganyan sana. Yan, ito maliit naman yung nilabas niya. Ito naman ganyan lang. So okay na rin, at least meron pa rin siyang nilabas na variegation. Ayan, so nakalagay siya dito sa lamesa, kasi dito, at least dito ay maganda yung lugar niya, kaya siguro nakapaglabas ulit siya ng variegation ba.